Hello mga ka-offloader, mga ka-doodles, mga ka-OFW, mga ka-earthling, kumustamos mi amigos, mi amigas. Ngayon ay March 30. Dalawang araw na lang, April na ulit. So pulahan tayo ngayon, puro pula, wala talagang CRRHI lang ang nag-green. Bakit kamo? Pag-usapan natin mamaya yan. Dito muna tayo sa crudo. Ang crudo is 107 ng oil. So, tumaas ulit. O, tumaas pa. Kaysa noong Friday, napresyuhan. So, wala tayong magawa dyan. Ang US dollar to piso, yan. Yan, mayroon kang magawa dito. Kung OFW ka, padala ka na. Malapit ang katapusan. Malapit ang sahuran. So, 60.68 tayo ngayon. So, pero wag maging masaya dahil ang mga bilihin sa Pilipinas ay nagsitaasan din. Woo! So, wag kalimutan, hindi po ako isang financial advisor. Ako po isang OFW katulad nyo na nagtitrade sa blue chip stock. Kailangan nating magkaroon ng dagdag kita. Kaya, subscribe na! Kung bago ka sa aking channel. At maraming salamat sa mga nag-subscribe. So pag-usapan natin si RRHI. Si RRHI noong Friday, walang trading sa kanya kasi nagbalita siya na magpa-voluntary delist. So, at bibilhin ng JE Holdings ang lahat ng share na hawak ng mga tao, katulad ko, hawak mo, hawak niya, hawak ng mama mo, papa mo, ng tito mo. Bibili ng 48.30. Ngayon, kung nakabili ka dito above 48, ibig sabihin yan, lugi ka, katulad ko. Lugi ako. Pero 4,000 yung lugi ko eh. Tapos, kung dito ka nakabili, yan, kitang tubong-tubo ka, tubong lugaw. Walang kahirap-hirap, 19%. Ngayon, sinubukan kong mag-trade kay binili kasi ang declare price kasi is 48.30. Pero pag ngayong araw na to is nasa 46.40 pa siya. So bumili ako ng konti, mga 200 kasi may natanggap ako kay Metrobank na dividend. Maliit lang naman. So binili ko kung napanood mo yung video na to, yan. So, yan, 12K. Alam mo yan. So, bumili ako, 200 lang pwede, mga 9,000 siya, piso. So, ibig sabihin, yung lugi ko na, kasi binili ko siya sa ibang account, hindi sa, kasi yung dating nasa call siya, yung RHI, pero binili ko siya dito sa BDO Securities, sa halagang 46.35. So, ibig sabihin niyan, kung matuloy yung delist na maging 48.30, ay kikita pa rin tayo ng 4%. So, 4% sa 9,000 is, 300 lang pala, maliit lang pala. Diba? Maliit lang pala eh. Sinubukan ko lang kasi, multiply natin, 9,000, kasi 200 lang yun eh. Times mo ng 0.04, 5 na lang para sigurado, 450. Kumita ka ng 450, wala din. Lang yun? Sinubukan ko lang kung pwede pa ba siyang makapag-trade. So, pwede pa siyang makapag-trade. Wala pa namang deklara si RRHI na matuloy yung niya, delisting, voluntary delisting. So, kasi kailangan pa na approval yan eh. So, pero malaking chance na yan na matuloy. So, yung mga may malaking pira dito, bumili yan dito sila ngayon. Yung may mga tutubo yung pira nila kasi malaki eh. So, kung may 100,000 ka, kumita ka ng 4,000. Kung may 1 million ka, kumita ka ng 40,000. Ganon yung mangyayari dyan. Para maabot nila tong 48.30 kasi yung buyout price nga 48.30. So dito muna yan sila naglagi sa sa 46. Tapos pag na-approve na yan, doon na yan sa diretso na yan dito sa 48.30. Kasi
Yun nga, yung marami pang pwedeng mangyayari eh. Tapos katulad nito na hindi talaga niya sinagad yung mautak din yung nagpapresyuhan. So hindi niya sinagad para yung mga tao bibili, sila yung mag-aangat sa presyo, Sila yung mag-aangat. So may mga diyan, So kaya yung mga yung mga nandito sa taas, oportunidad dito na bumili ka na para makabawas-bawasan yung mo. Kaso, yung kung may maraming kang pera, Pero wala ka namang, katulad natin is, wala pang sahod, inasahan lang natin yung, dividendo. Yun lang ginamit nating pambili kay, dito, kay RRHI. So, pwede pang bumili, pero pag tawag nito, pag ma-approve na yung delisting, binta mo na. Huwag mo nang hintayin pa na pupunta ka pa sa ayaw mo ibinta kasi gusto mong kasi maging private na siya eh. Hindi na public. So paano mo siya may trade? Hindi ka na pwedeng mag-trade, hindi ka na pwedeng magbinta, hindi ka na pwedeng din hindi ka na rin pwede bibili. So, ipit ka. So, anong gagawin mo? So, pupunta ka sa mga opisina nila o pag-iusap na hindi ko alam kung anong mga proseso niyan para makuha mo yung pera mo. O kung naging shareholder ka, kung 1,000 lang yung hawak mo, ay wala walang kwenta yun. Baka hindi ka pansinin pa nila sabihin pa na, binigyan ka na namin ng chance na magbinta, ayaw mo pa. O ngayon, papahirapan ka pa doon, Siguro yung share mo is 100 billion, 100,000, baka pansinin ka pa. Pero kung maliit-liit lang, huwag mo nang huwag mo nang papahirapan ang sarili mo kahit lugi. Binta mo na yan. Wala tayong magawa dyan. Hindi natin kontrolado ang presyohan sa market, So, dito lang yan naglalagay kasi nakikiramdam pa yan sa mga gustong magbinta o bumili. Kasi pag marami nagbinta, so bibilhin ni GE dito. Pag ikaw dito, nagbinta ka dito, bibilhin yan ni GH sa ganitong presyo din. Tapos, kung may iba pang gustong, kasi katulad ngayon, ang mga presyuhan is nasa 46.30 yung ni RRHI. Maraming nagbintahan na tawag nito, mababa ang bigay. Ang asking price 46.30, may 46.48, may 46.5, may 46.6, ganon. So marami nang nagbintahan So malaking volume. So pwede mo pa siyang bilhin, gusto mo, pero pag ma-approve na yung delisting, binta mo na talaga kagad. So nag-try tayong bumili at nakabili tayo ng 200 lang naman. Trip lang ba? So 400 pesos lang yung kikitain natin pag natuloy itong 48.30 So yan lang po at huwag na tayong magtagal-tagal pa. Natouch na natin itong RRHI. So pulahan ang natin, ang duguan, palitan sa piso to dollar is 60. Crude is mataas, wala ding wala pa ring sa crude heads for records monthly rise. Ayun. Wala, tuloy pa rin yung medyo wala pang magandang balita sa mga negotiation na pangyayari. Huwag kalimutan mag-subscribe naman kayo dyan. Huy! Diyos mi amigos, mi amigas, babus!